Okay, magandang morning po sa atin lahat. At sa ngayon po, meron po tayong hawak na isang distributor na pang Nissan Series 3 at ito po ay padala ni Boss Renato Bukad ng taga Sambales Castillas, pero taga Tarlac daw po siya. Kasi nag-usap na po kami kanina. Ayun, hindi busy daw po, hindi niya mapapanood live yung kanyang distributor dahil naka duty pa po ata or what, o naka ano pa siya sa office. Importante naman ay dapat maayos natin yung kanyang distributor para magamit na yung kanyang kotse. Anyway, muli po, ito po ipadala ni Renato Bukad, okay? Salamat po sa tiwala. Anyway, ang gawin natin buksan muna natin itong kanyang distributor. Pet. Sa napapansin ko po, kung inyong mapupuna rin, naglagay ng suppressor. Ito po ay pang contact point. Tandaan po natin, wag po tayo maglalagay ng contact point dahil po, pag i-apply na yan, ay ginagamitan na po siya ng double pole at hindi po single pole. Ito po ay pang contact point, hindi po ubra yan. Tandaan po natin. Malamang, yari na yung ICM nito. Dala-dalawa yung suppressor nyo. Pag naayos natin ito, babalik ko lahat sa normal ng kanyang wiring, yung kanyang mga settings, gano'n. At hahanapin muna natin yung kanyang problema. Hindi natin alam kung, kasi malinaw na problema ng malaki itong ano niya. Differential na talaga to, yung mga suppressor na yan. May natitira pa siyang dalawa, hindi natin alam kung good yung coil o yung ICM. Pero yung sa wiring nito, nakikita ko, yari na po yung ICM dito sa ganyang, isipin mo dalawang ano, suppressor nilagay. Bira. Kung talagang di po tayo ng ano kung talagang marunong sila. Di kita na naman single suppressor lang nilalagay ng hapon. Bakit pa nila dinaligdagan ng ganun? Hindi naman po contact point type to, electronic na to. Ibig sabihin lang nito, yung pong nag-install o nag-wiring nito, talagang isa lang po masasabi ko, widow siya, widow. Hindi po siya pinag-aralan ng mga value, panukat ng mga resistance, kung ano mamang bagay na tungkol sa electronic. Kasalang sila ng kasa, oh. Naglagay siya ng 25 microfarad. Sipin nyo, oh. 0.25 microfarad. Sipin niya i-apply, lalagyan mo ng contact point type. Ano ito? Contact point? Hanggang masasayang yung pera ng customer dito. Napakadali namang aminin na pag hindi natin alam ang trabaho, huwag natin akapin dahil nakakababa po ng grade sa manggagawa. Yan. Alam nyo na, napakagaling mo. Tapos bigla ka sasablay. Yung pala yung ginagawa mo, hindi mo naman alam. Yari ka na doon. Malaking 0 points na yun. Madali na naman sabihin na, ay hindi ko alam yan. Sa'yo naman ang galing ko kung mapapaya ako dyan. Kaya ganun lang kasimple yun. Pero kung nangangahasan mo na hindi mo naman alam, hanggang kahihiyan nyo. Binababa mo lang yung value ng sarili mo. No? Mo, paglagay lang nito, hirap na ako. Ano ba nilagay? Hanggang ginaon niya eh. Kinikit ba? Ay, alam ko na. Pinuktok siya na kaya pala mahirap tanggalin to. Nagkaroon siya ng rebaba. O pati ito mahirap din tanggalin yan. Madali nakalabas siya. Ano, nag-flat no. Pinuktok. Okay. Pati yung wire dito, naging pula. Binalutan.
Para ano to. Anyway, lahat po na nakikita natin dito, tatanggalin po natin lahat yan. Ayusin natin yan. Balik natin sa normal. Okay? So, normal settings natin, normal wiring. Tanggalin lahat yan. Baliktad pa yung pagka-input nyo. Oh. Ang gagamitin lang natin dito, yung mga dapat na gamitin na mga tulad dito. Yung mga snap lock para sa ignition coil. Ayan po, at umpisa na natin siyang diagnose para malaman natin yung trouble niya. Unahin natin yung coil. Tingnan natin kung meron siyang split fire. Tuloy-tuloy lang ang recording natin. Bukan natin yung coil niya. Ito po ang CMIT 227 ignition coil ng Nissan Series 3 tira. 2,000, 3,000 po tayo. Nasa 3,000 tayo. Ayan. Bukan natin i-set. Mamahina to. Meron siya. Buti wala naman siyang active ang ignition coil. Wala naman akong makikita ng mga split fire doon sa gilid niya doon. Kaya dito, kaya doon. Tatapon po kasi yan. Ibig sabihin, wala naman tayong makikita kahit ini-stretch natin yung bridge o ano niya, tagasalo natin. Okay lang. Dito po tayo sa suppressor. Kaya suppressor sa ICM. Check natin muna yung kanyang firing pore. Sa firing pore muna tayo. Balik natin yung kanyang reactor wheel. Yan. Tapos pipihit-pihit lang natin siyang ganon. Okay? Okay, yan. Okay. Matalon-talon. Dito po mag-i-spark yan ha. Power on. Pihit. Wala. Ulit. 1. Meron. Nakikita nyo po, nag-i-spark naman po siya. 1, 1, 3, 4, 2. 1, 1, 3, 4, 2. Active po ang kanyang firing pore center. Sa injector naman tayo. Injector. Lagyan natin ng zero ground. Yan, lagay lang natin dyan. Tapos mag-i-spark po siya dito ha. Okay. Power on. Tira. Ayun. Wala. Busted po ang kanyang injector system. Wala po tayong nakikitang output dito. Wala po siya lumalabas. Yari. Nakakonect na po yan, pero wala tayong makitang output. Pero gumagana po yung kanyang firing pore sender. Wala lang siyang injector system. Yung pong natikbak sa kanya, injector system. Yung po napakalinaw,
ICM po ang papalitan natin. Ngayon, dahil meron po akong ICM dito, ito po yung apply natin ha. Nalagyan ko muna ng pangalan. Ay, meron na pala. May pangalan na pala. Yung pangalan na pala, BBD, yun. So, yung apply natin dito. Ito po yung kay Kuya, ang pangalan? Renato Bukad, okay. Tinanggal na natin, ito yung apply natin. Dahil na-apply na po natin yung component, bali wiring na lang po yung aayusin natin yan. Siset ko po na maayos yung mga wiring niya. Maliban po nun, yun, tapos na siya, ganun lang. Fit pala nitong ano niya. Okay. Subukan po natin paganahin to. Mag-start po tayo sa firing 1. Firing 1 muna tayo. Firing 4 pala, sorry. Firing 4. Paganahin natin ng firing 4. Dito po mag-export yan. Hihit natin. Yun. Dinig naman, di ba? 1, 1, 3, 4, 2. 1, 1, 3, 4, 2. 1, 1, okay. Ngayon po ay gawin tayo injector system. Para sa injector niya, huwag na po tayo sa firing 4 sender. Sa injector system naman tayo. Kunin natin sa zero ground. Apply natin dito. Kung kanina dito nag-spark, dito po tayo niyan. Dahil injector po tayo. Okay, tanggal. Okay, tira. Power on. Manual. LBC. Yun. Kita nyo may nag-spark po doon. Manual pa lang po yan. Diba? Patakbuhin natin. Tingin sa RPM, hanggang 3,000 po tayo. 1, 2,000, 3,000. Okay. Sabihin po yan, active po ang ICM ko. Hindi po tulad kanina nito, nung sinaksak natin yung para sa injector niya, wala pong output. Okay? Alas po ito nilagay natin yung akin. Okay po, active yan. Subukan natin itaas ang RPM. Dito. 4,000. Diba? Subukan pa natin. 5,000. Diba? Ayan, para po kay Kuya Renato, Bukad, boss, ICM ang problema mo. Ngayon, para maayos na lahat to, gagawin na lang ako niyan sa wiring. Ayusin ko yung wiring mo. Tatanggalin ko lahat itong mga in-install nilang mali. Ang gagamitin natin dito itong mga terminal connector mo tulad nito. Pero kung
baka ako dito. Basta ayusin ko lang ang wiring mo. Pero ito magagamit pa rin. Ito. Itong socket mo na to, para pagsaksok mo dun sa yung kapartner nito, magagamit mo pa rin to ha. Gagamitin natin to. Okay. Cut ko na. Yan. Gagamitin natin to. Saka ito, gagamitin din natin. May paginabang din yung iba dito. Yan, tinanggal ko na rin yun. Yun. Yan. Gagamitin po natin mga yan. Okay, pati ito magagamit din po yan. Ayusin ko lang yung mga settings ng wiring. Yun. Okay na. Ano ba yung sa akin? Ito yung gagamitin ko. So, install ko na dito yan. Dito na ulagay yan. Yan. Diba? So, wiring na tayo. Gagamit tayo ng kulay red. Bali, pagdating dito sa distributor mo, boss, okay na tayo dito ha. Wala na tayong gagalawin dyan. Wiring na lang. Okay, para maayos na lahat. Ayusin ko na yung wiring mo. Medyo pangit ang pagkakabira. Okay. Dali, di rin po magagamit ito. Tatanggalin ko na rin yung socket ko. Lumusot. Sabihin na natin.
1 points na po tayo. Lagay po natin ito. Yan. Connect po tayo dito. Ayusin po natin ang wiring niya. Doon sa magandang settings na hindi gawang paa. Okay. Taga. Masa yung goma. Ang goma rito. Gila. Gila. Galing ko muna. Bago natin ilagay. Lalagyan natin ng glue.